Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman po ang isang kwento na mapapakinggan natin sa araw na ito. Ito ay tungkol kay John, isang lasinggerong magbubuko. Si John ay isang simpleng binata na mababa ang tingin sa kanyang sarili. Iniisip na wala siyang ibang silbi sa buhay kundi ang magtinda at magtimpla ng masarap na buko juice. Ngunit isang gabi, habang pauwi, isang kakaibang pangyayari ang bumaliktad sa kanyang mundo. Nasaksihan niya ang isang babae sa damuhan, nagpupumiglas sa isang halimaw. Hindi siya nagdalawang isip, sinagip niya ang babae sa kamay ng aswang. Sino kaya ang babaeng ito at ano ang magiging epekto ng pagtulong niyang yun sa kanyang buhay at negosyo? Kaya ba niyang harapin ang mga panganib na dulot nito o matutulad siya sa naging kapalaran ng kanyang mga magulang? Paano kaya tatalunin ni John ang malalakas na aswang, gayong wala naman siyang mutya o kapangyarihan? Sapat na kaya ang sandatang gawa sa pilak? Kaya nitong pumaslang ng kalaban o siya ang mamamatay? Pero bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Eka, ba't ba ako nandito? Anong ginagawa ko sa lugar na to? Napatingin si John sa paligid. Nasa loob siya ng isang maayos na bahay. Maayos ang paligid, pero may kung anong kakaiba sa pakiramdam niya. Nakita niya ang isang batang lalaki na nakayuko at nakasiksik sa ilalim ng mesa. Tahimik lang ito. May nakasabit na bawang sa leeg nito, parang kwintas. Marami ring bawang sa paligid ng mesa kung saan siya nakatago. Maya-maya, nakarinig si John ng malakas na alulong mula sa labas, parang alulong ng aso. Maliban doon, may iba pang ingay na nanggagaling sa labas, parang may kumakalmot sa dingding, paulit-ulit, parang may kuko na dumudulas sa kahoy. Minsan mabagal, minsan mabilis. May mga bahagi din ng dingding na parang nasisira na. May malalakas na tunog din na parang may tumatalon sa bubong. Ramdam ni John na gumagalaw ang bahay sa lakas ng bawat yabag. Napatitig siya sa bata. Nakatitig din ito sa kanya. Nanginginig. Umiiyak na. Parang walang boses. Nandyan na naman sila, Damian. Anong gagawin natin? Talagang sinusubukan ng mga aswang na yan ang pasensya ko. Sumusobra na sila. Ngayong gabi, hindi na ako basta-basta mananahimik na lamang. Sandali, Damian. Anong gagawin mo? Huminahon ka! Pumunta sa kusina si Damian at pinulot ang bolo na nasa ilalim ng lababo. Kinuha niya ang hasaan at dali-daling pinatalim ito ng gusto. Pinakatitigan, hinaplos ang mga simbolo sa hawakan at talim nito. Parang awa mo na, Damian. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Hindi natin sila kaya. Hindi natin sila katulad. Hayaan mo na lang. Aalis din naman ang mga yan mamaya. Aalis? Tapos babalik ulit? Paulit-ulit na lamang tayong tinatakot. Nabubuhay na tayo sa takot, Imelda. Ayoko na. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Visit yung mga aswang na yan. Akala nila, matatakot ako sa kanila. Pero Damian, paano naman kung mapahamak ka? Wala tayong laban sa kanila. Anong walang laban na sinasabi mo? Meron. At lalaban ako ngayon. Kaya humanda sila. Wag na, Damian, wag na. Nakikiusap ako sa'yo. Pabayaan mo na. Kung hindi ngayon, kailan pa tayo kikilos, Imelda? Kailan pa?
Naiintindihan ko ang galit mo, Damian. Pero ang iniintindi ko lang naman ay ang pamilya natin. Paano kung masaktan ka? Paano kung mapatay ka nila? Paano kami ni Jan? Gagawin ko to para sa inyo. Para sa pamilya natin. Dahil mas lalong hindi tayo ligtas kung palagi na lang tayong matatakot sa kanila. Kaya kailangan ko na silang harapin. Wala na akong ibang pagpipilian pa. Damian, huminahon ka! Damian! Huwag mo na akong pigilan, Imelda. Masyado na tayong pinaglalaruan ng mga hayop na halimaw na yan. Tumahimik si Imelda. Hawak niya ang laylayan ng kanyang damit. Nanginginig. Alam niyang wala na siyang magagawa para pigilan ang kanyang asawa. Kung mamamatay man ako ngayong gabi, sisiguraduhin kong hindi ako mamamatay ng duwag. Tay! Tay, wag po! Huwag kayong lumabas! Sumugod si Jan at hinawakan ng braso ni Mang Damian, pero bigla siyang napatingin sa kanyang mga kamay. Nagulat siya. Hindi niya nahawakan ng kanyang ama. Dire-diretso itong lumabas ng bahay. Isinarado nito ang pintuan. Lumapit siya sa kanyang ina. Sinubukan niya itong yakapin, pero hindi rin niya magawa. Nakatayo ang nanay Imelda niya sa harap ng pinto. Pilit na pinakikinggan ang ingay sa labas. Nanginginig ang kanyang katawan. Pawis na pawis, kahit malamig naman ang hangin sa gabing yun. Nakatingala ang kanyang ulo at ang dalawang kamay niya ay magkadikit at nakatapat sa dibdib. Umusal siya ng isang mahinang panalangin. Panay ang sign of the cross. Diyos ko, iligtas mo po ang asawa ko. Iligtas niyo po kami, Panginoon. Malalim ang paghinga ni Imelda. Parang nauubusan na siya ng hangin. Pero pinipigilan niya ang sarili na mapahikbi. Ayaw niyang marinig siya ng kanyang anak na umiiyak. Ayaw niyang makita siya na nanghihina. Kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod at halos hindi na siya makatayo sa sobrang kaba. Pinilit niyang magkunwari na matatag siya, na hindi siya takot, na kaya niya. Dahan-dahan siyang napalingon sa mesa. Sa ilalim nito, naroroon pa rin ang batang si Jan. Yakap-yakap ang tuhod, nakasubsob ang ulo sa braso. Nanginginig ang mga balikat, tanda ng tahimik na pag-iyak. Lumapit si Aling Imelda, dahan-dahang lumuhod sa tabi ng anak. Jan, anak, nandito lang si nanay, ha? Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan, anak. Napatingin si Jan. Napakunot ang kanyang noo. Napalunok siya. Gusto niyang sigawan ang sarili niya. Yakapin o ilayo sa kapahamakan. Pero hindi niya alam kung paano. Naipit siya sa isang masamang panaginip na muling bumuhay sa lahat ng takot na matagal niya nang itinatago. Bumalik sa kanya ang mga alaala. Alam na niya kung ano ang susunod na mga mangyayari. Mabilis niyang tinungo ang pinto. Tumagos siya at napunta sa labas ng kanilang bahay. At doon sa harap ng kanilang tahanan, nakita niya ang isang nilalang na may nakakatakot na anyo. Maitim ang balat nito na parang sunog. May matatalas na ngipin. Mahahaba ang mga kuko at may nanlilisik na mga mata. Ang dila nito ay mahaba, parang ahas. Mas masangsang din ng amoy, parang bulok na laman. Tay, umalis ka na dyan! Pumasok ka na sa loob! Sige na, tay! Ngunit hindi siya naririnig ng kanyang ama. Walang patumpik-tumpik, umatake ang aswang. Mabilis ito, mas mabilis kaysa sa kilos ng isang normal na tao. Tila bigla itong nawawala, tapos ay biglang lilitaw sa likuran ng lalaki. Ngunit si Mang Damian hindi nagpatalo sa takot. Maigpit ang hawak niya sa kanyang pilak na bolo. Napansin niyang kapag natatamaan ng bolo niya ang aswang, bigla itong napapaatras. Dahil doon ay nagkaroon siya ng dagdag na lakas ng loob. Halika! Kung akala mo matatakot mo ako,
Nagkakamali ka! Sige! Sugod! Sumugod ang aswang, nakanganga, handang manlapa. Umikot ito sa paligid ni Damian, naglalaway. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalapit, mabilis na umamba ng saksak si Mang Damian. Tinamaan niya ang braso ng aswang. Kumalat ang maitim na dugo sa damuhan. Napaurong ito at napahiyaw sa sakit. Ngunit hindi pa tapos. Ang aswang ay naging isang malaking aso. Muli itong sumugod. Mas galit, mas mapanganib. Lumaban si Mang Damian. Mabilis din ang kanyang mga galaw. Sanay siyang humawak ng kanyang bolo. Sanay siyang humarap sa panganib. Hindi siya umaatras. Habang nakikipaglaban siya, sa loob ng bahay ay nanginginig na si Imelda. Habang pinakikinggan ang bawat kalabog, sigaw at yabag sa labas, hindi na siya nakatiis. Anak, makinig ka. Huwag kang lalabas ng bahay kahit na anong mangyari. Hintayin mo kami dito. Babalik kami ng tatay mo, ha? Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito at tumambad sa kanyang paningin ang naging kalagayan ng kanyang asawa. Marami na rin itong sugat sa katawan, ngunit patuloy pa ring lumalaban. Umabante pa siya. Hawak niya sa kamay ang isang balisong. Gusto niyang tulungan ng asawa niya. Gusto niyang matapos na ang lahat. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may isa pang aswang na nakaabang sa itaas ng bubong. Tahimik lamang itong nagmamasid. Matutulis ang kuko nito at mukhang mas matanda kaysa sa unang aswang. Ang balat nito ay kulubot, parang balat ng luma at tuyong kahoy. Mula sa bubong, tumalon ito pababa. Walang kaabog-abog, inatake nito si Aling Imelda. Hindi! Nay! Pero huli na, bumulagta ang nanay niya sa malamig na lupa. Tumama ang ulo nito sa batuan at dumaloy mula doon ang mapula niyang dugo. Agad na pinagkakakalmot ng aswang ang tiyan at muka ni Aling Imelda bago ito lumubay. Sa gulat ng ama, nabitiwan nito ang kanyang pilak na sandata at mabilis na tumakbo papunta sa kanyang asawa. Mahal! Mahal, gumising ka! Hindi pwedeng mangyari to! Iwan, mahal! Gumising ka! Niyakap nito ng maigpit ang kanyang pinakamamahal na asawa. Hindi na ito gumagalaw. Hindi na rin humihinga. Sa isang iglap, umatake ang aswang mula sa likuran. Itinusok nito ang mahahaba at matutulis nitong kuko sa likod ni Mang Damian. Tumagos ang mga kuko nito sa katawan ng lalaki. Napamulagat ito at isang patak ng luwa ang bumagsak sa mukha niya. Agad siyang bumulagta. Yakap-yakap ang bangkay ng asawa. Paano? Paano na ang anak ko? Hindi makagalaw si Jan. Nanlalambot ang kanyang tuhod hanggang sa napaluhod siya sa lupa. Sa huling sandali ng kanyang ama, nabanggit pa nito ang kanyang pangalan. Tumulo ang kanyang luha habang pinapanood ang pagkaladkad sa bangkay ng kanyang mga magulang. Nilapa sila ng dalawang aswang. Niluray ang laman, pinilas ang tadyang, kinain ang puso at atay. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Tama na! Nangihina siya. Pilit niyang isinara ang mga mata, pero hindi niya maiwasang hindi tignan kung ano ang nangyayari. Hanggang sa may narinig siyang isang mahinang hikbi. Huminto siya sa pag-iyak at nilingon ang pinagmumulan ng tunog. Naroon ang bata sa pintuan, nakatingin sa bangkay ng kanyang mga magulang. Maputla ang bata, punong-puno ng takot, gulat at lungkot ang kanyang muka. Hindi gumagalaw, nakatayo lang sa may pintuan habang pinanunood kung paano nilalapa ang mga magulang niya.
at biglang nagising si John. Mabilis ang kanyang paghinga. Butil-butil ang pawis sa kanyang noo. Nasa maliit siyang katre sa isang sulok ng kanyang barong-barong. Yung manipis na foam na inuupuan niya sa araw ay siya ring hinihigaan niya sa gabi. Huminga siya ng malalim, pilit na pinakakalma ang kanyang sarili. Tumingin siya sa lumang orasan at nakita niya, 7:00 na ng gabi. Anak ng teteng, oo. Ang tagal naman na naging siesta ko. Ay, anong oras na? Ngayon lang ako nagising. Kanina, pagkatapos niyang magtinda ng buko, umuwi siya para magpahinga sandali. Nakaramdam kasi siya ng antok. Akala niya, sandali lang siya dahil balak pa niyang magtinda. Pero napasarap ang kanyang tulog. Humaba ng hindi niya namamalayan. Kahit mabigat ang katawan, pinilit niyang bumangon. Naupo siya sa gilid ng katre. Ilang saglit pa, napatulala siya habang inaalala ang kanyang panaginip. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pilit na nilalabanan ang mga imahe na ayaw mawala sa isip niya. Maya-maya pa ay napatingin siya sa pinto nang marinig niyang may kumakatok. Jan? Jan! Gising ka na ba, pare? Jan! Oh, sandali, nandiyan na! Tumayo siya at pinagbuksan ito ng pinto. Bumungad sa kanya ang matalik niyang kaibigan na si Rex. May bitbit na plastik sa magkabila ang kamay. Ay, sa wakas, nagising ka rin. Kanina pa ako pabalik-balik dito eh. Buntik na ako magpatawag ng puninarya eh. Akala ko kasi patay ka na eh. Sira ulo. Natulog lang ang tao eh, patay na agad. Ano bang kailangan mo? At sungit naman ito. Nandito ako para masimulan na natin to. Aba, kanina pa ata kumunat tong binili kong pulutan natin eh. Kakahintay sa paggising mo. Kanina pa kaya ako inom na inom. Aba, bakit naging kasalanan ko pa yata na hinintay mo ko? Eh bakit kasi di mo nalang ininom yan na mag-isa? Alam mo kasi, Chong, hindi masaya kapag hindi ka ang kainuman ko eh. Talagang hihintayin kita. Siyempre, best friend tayo, di ba? Sige na nga. Halika na, pasok ka na. Ikaw, alam mo, bad influence ka talaga eh. Gusto ko sanang iwasan yan para kahit papano eh, maging good boy na ako eh. Ikaw talagang panira sa pagbabagong buhay ko eh. Pare, sadali lang. Pawak nga. Nilalagnat ka ba? Sira ulo. Tumawa na rin si John. Umiling pero may ngiti sa kanyang labi. Kinuha niya ang mga plastik na baso at sinalina ng alak ang dalawa. Umupo sila sa maliit na lamesa sa tabi ng isang lumang bentilador. Oh, yan ang tagay mo. Cheers, pare. Hanep pa. Pa-cheers-cheers kapag nalalaman dyan ah. Ano ka? Alta? Aba, bakit? Porke dukha ba tayo eh? Hindi na tayo pwedeng gumamit ng salitang cheers? Bakit? Nabibili ba yun ng mga mayayaman? Ang dami mo pang sinasabi. Tumagay ka na lang. Shot puno. Tumahimik sila saglit habang iniinom ang laman ng baso. Maya-maya, sumandal si Rex sa upuan at nagsimulang magkwento. Pre, alam mo, balita ko. Type mo raw yung bagong empleyada dun sa munisipyo ah. Yung bang si Andrea? At saan mo naman nabalitaan yan? May nakapagsabi lang. Iba raw yung tingin mo doon sa babae. Pero, in fairness ah, magandang taste mo, Chong. Panalo ka doon pag yun ang naging nobya mo. Makinis, maputi, tapos maganda. Ang tangos pa ng ilong. Ikaw tumigil ka nga. Huwag mo nga akong ibuyo dun. Alam mo namang hindi bagay sa akin yun eh. Ha? Hindi bagay? Choosy ka pa niyan? Anong choosing pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin, pre, hindi siya bagay sa akin dahil siya may pinag-aralan. Maganda tapos may pera pa. Eh ano naman ngayon? Gwapo ka naman ah. Maganda ang katawan mo, maskulado. Eh ako nga, walang abs eh. Lakas pa rin ang loob manligaw eh. Ikaw pa kaya? Basta ayoko, Chong. Huwag mo akong binibiro sa kanya.
Nakakahiya. Rex, alam mo naman, di ba? Isa lang akong hamak na magbubuko. Walang problema sa trabaho mo. Marangal naman ang pagiging tindero Kaya wag mong nilalanglang lang yun. Oo, alam ko naman na marangal. Tsaka wala akong tinatapakan tao. Pero alam naman natin yung iba, hindi ganun ang tingin. Pambihira ka. Hayaan mo yung tingin ng iba. Bakit kasi nagpapaapekto ka? Ay nako. Siya nga pala. Alam mo bang nalaman ko na walang syota si Andrea? Baka ikaw yung hinihintay niyang dawan. Kaya kung ako sa'yo, magda moves ka na. Engot, di nga ako magugustuhan nun. Paano naman siya magkakagusto sa akin? Bukod sa magbubuko lang ako, lasinggero pa. Wala naman akong silbi. Wala akong ibang alam gawin kundi ang magbiyak at magtimpla ng masarap na buko juice. Bukod dun, ano pang alam kong gawin? Lumaklak ng alak. Ano pa? Wala na. Sige nga, sabihin mo sa akin kung paano niya ako magugustuhan, Aber. Alam mo, Chong, ang mali sa'yo? Minamaliit mo palagi ang sarili mo. Hindi mo nakikita kung gaano ka kaayos kung gugustuhin mo lang. Oo, lasinggero ka, pero mabait ka naman Hindi ka naman tulad nung iba dyan na mayayabang at hindi marunong makisama. Saka hindi lahat ng lalaki marunong magpakumbaba at magsikap ng ganyan. Ay, ewan. Di ko alam, Rex. Minsan kasi parang wala na talaga akong direksyon Para bang kahit na anong gawin ko, palaging may kulang. Pare, normal lang yan. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng kwentang tao. Tumingin ka nga sa salamin. Mukha ka bang wala ng pag-asa? Hindi naman. Mukha lang pagod sa kalasing. Yan ang sinasabi ko sa'yo Ano, bukas tulungan kita Diskartihan mo na yung si Andrea. Aba, baka maunahan ka palang iba. Ayoko, Chong, ayoko. Nahihiya talaga ako. Ayaw mo ba talaga? Kasi kung ayaw mo, pwede namang ako na lang Ay, wag naman ganun, Chong. Ang kay Juan, at hindi pwedeng mapunta kay Pedro. Ayun! Di umamin ka din sa wakas. Oo na. Para ka naman teenager na kilig dyan. Hindi bagay sa'yo. Para kang bulating nilagyan ng asin. Bulating nilagyan ng asin? Grabe ka naman. Ayos ka na. Inamin ko na na gusto ko talaga si Anding. Pwede na ba tayong uminom ng tahimik? Ang ingay mo Grabe naman to. Sige na, pwede na. Ay, pero teka. Hindi pa ako tapos. Ano palang balak mo? Wala. Sus Mariosep ka naman tao ka, oo. Nahihiya nga ako, pre. Baka mapahiya pa tayo. Ano naman ngayon kung mapahiya? At least sinubukan mo. Mas okay na yun kaysa habang buhay mong iniisip ang mga sana mo. Tumahimik si John. Waring nag-iisip. Napatingin sa kanyang mga kamay, sakalyo at kutis na maitim. Napailing siya. Ang binatang si John ay edad 25 na. Totoong matipuno ang katawan nito. Halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Matangkad siya at maayos ang hubog ng katawan. Malinis ang panga at mapupungay ang kanyang mga mata. Guwapo siya pero hindi ito masyadong napapansin ng marami dahil sa sunog niyang balat, dahil sa araw-araw na pagkakabilad habang naglalako ng buko sa kalsada. Lagi rin siyang mukhang pagod at madalas amoy panis na nyug ang amoy ng kanyang katawan. Ngunit kahit ganun, may kakaiba pa rin sa kanya. May dating. Yun lang, talagang lasinggero siya. Ang tingin sa sarili, walang direksyon sa buhay. Palaging iniiwasan ng mga tao. Laging laman ng tsismisan at pinupulutan ng mga tsismosa sa kanilang baryo. Pero si Rex ang natatanging nakakakita sa kabuuan niya na kahit marami siyang pagkukulang, mabuti siyang tao. Tahimik na ulit si John. Naging sunod-sunod ang tagay. Sa isip niya, nakikita niya ang maamong muka ni Andrea. Napangiti siya. Totoo ang sinabi sa kanya ng kaibigan si Rex. Wala siyang yaman,
Wala siyang maipagmamalaki kung sakali, pero meron siyang itinatagong konting tapang. Naisip niyang baka tama nga ang kaibigan niya. Baka oras na nga para ipaglaban ang kanyang nararamdaman. Alam mo, Chong, tingin ko may tama ka eh. Kung mapahiya man ako, di mapahiya. Basta, masabi ko kung anong nararamdaman ko sa kanya. Yan ang spirit. Iba ka talaga pag nalatamaan ka ng alak no? Tumatapang ka no? Isang shot puno pa para mas tumapang ka na dyan. Shot? Pinuno nila ang kanilang mga baso. Itinaas ito sa ere at kanilang pinagbangga. Nagtagay silang muli. Grabe to. Ang lakas ng tama ko. Ako rin dyan Pero ayos lang. Minsan lang naman to, di ba? Bukas, balik na ulit sa normal. Ikaw, balik sa buko. Ako naman, balik sa semento. Ayos lang. Basta ngayong gabi, kalimutan muna natin ang lahat ng problema. Magsaya lang tayo. Tumango si Rex. Tumahimik saglit. Tumingala siya sa bubong ng barong-barong. Naririnig nila sa labas ang mga tumatahol na aso. Tol, salamat Sa totoo lang kung wala ka siguro. Ewan ko kung paano ko kakayanin tong buhay ko. Alam mo, Tol, parehas lang tayo Pero ikaw lang din naman ang laging nandyan para sa akin, di ba? Tayong dalawa lang, laging magkasangga. Walang iwanan, Chong. Magkaibigan tayong talaga. Oo. Teka. Para yatang naiiyak ka na, Chong Tama na nga ang drama natin. Nasaan na ba yung pulutan natin? Naubos na yata. Eto. Mabuti pa. Kumuha ka pa ng isang bote. Saka mani. Para mas lalong masarap ang kwentuhan natin. Sigurado ka ba, Chong? Kaya pa ba? Kaya pa yan. Wala tayong uurungan laban, pre. Basta meron tayong alak. Pinuno nila muli ang kani-kanilang mga baso. Hindi na naging maayos ang pagbuhos. May natatapon na sa lamesa. Pero ayos lang sa kanila. Panay ang tawanan nilang dalawa. Masaya silang talaga. Totoong masaya. Dahil kahit papano, nakalimutan nilang sandali ang kanilang mga problema, ang lungkot at mga bangungot na nagpapalungkot, lalong-lalo na para kay John. Mabilis lumipas ang oras. Ang masiglang tawanan ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Natapos din ang inuman. Si Rex, nakasandal sa sirasirang upuan. Nakaawang ang bibig. Mahimbing na ang tulog. Si John naman, nakahandusay sa gilid ng lamesa. Ang braso ay nakapatong sa ibabaw nito at ang ulo niya ay nakasubsob sa sariling bisig. Bagsak silang pareho sa sobrang kalasingan. 4:00 ng madaling araw, biglang napadilat si John. Masakit ang ulo niya. Mabigat ang talukap ng kanyang mga mata at parang umiikot ang paligid niya. Ramdam pa rin niya ang malakas na epekto ng alak na nainom nila kagabi ng kanyang matalik na kaibigan. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Aray! Ito na nga ba ang ayaw ko kapag napapasarap sa inuman Matinding hangover, grabe! Sakit sa ulo. Pero kailangan kumayod para mabuhay ang walang kwentang nilalang. Dahan-dahang tumayo siya. Medyo nangalay pa ang kanyang mga bisig dahil sa pagkakadukdok mula sa lamesa. Tumingin siya kay Rex. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Nakasandal pa rin sa sirang upuan. May bagyang laway sa gilid ng bibig. Napailing na lamang ang binata.
Pambihira talaga, oo. Tululaway. Hoy, Rex. Rex, alis na ako ah. Ano ba? Umalis ka kung gusto mo. Gusto ko pa matulog. Ayos ah. Lasing na lasing ah. Lakas mo kasing uminom eh. Tinignan niya ang orasan. Nakita niya ang oras. Napamura siya ng mahina. Kaya kahit matamlay at nanlalambot, sinubukan niyang bilisan ang pagkilos. Napapikit siya sandali habang hinahagod ang sariling batok at ulo. Nanginginig pa ang kanyang paa habang dinadampot ang tsinelas. Hindi pwedeng matulog pa. Sayang ang benta. Nagbihis siya, kinuha ang suot na pangalis at isinuot ang lumang sombrero. Kinuha niya rin ang kariton na nakaparada sa gilid ng kanyang barong-barong. Mabuti na lamang at nilinis niya kagabi yun bago pa sila uminom. Maayos ang lagayan ng yelo, kutsilyo at mga plastik na baso at bote. Ang poblasyon ay malapit lang sa kanilang baryo. Hindi kailangan ng tricycle para sa kanya. Kayang-kaya niyang lakarin. Doon siya kumukuha ng buko mula sa mga biyahero na galing pa sa ibang lugar. Sariwa ang mga yon at mura pa ang presyo. Nakasanayan na niya ang ganitong gawain sa halos araw-araw. Habang tinutulak ang kariton, patuloy ang pagkirot ng kanyang ulo dahil sa hangover. Madilim pa ang daan na kanyang tinatahak. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. May konting hamog pa sa paligid. Nang malapit na siya sa bayan, may narinig siyang tila nagkakagulo sa may unahan. May boses ng matanda na tila nagmamakaawa. Nagmamadali siyang humanap ng matataguan sa gilid ng isang tindahan na sarado pa. Sumilip siya at sinikap na makita kung ano ang nangyayari sa ilalim ng ilaw ng poste. May 3 kabataang lalaki. Iniikot-ikutan ang isang matandang payat at mukhang matagal nang hindi nakakakain ng maayos. Lukot ang mukha niya at punong-puno ng mga linya. Mahaba ang buhok niya, magulo at parang hindi na nagsusuklay ng ilang taon. May balbas din ito na makapal at puti na ang kulay. Ang suot nitong damit ay lumang t-shirts na halos butas-butas na. Naka-shorts lang, nakupas at sira na rin ang laylayan. Wala siyang suot na tsinelas at halatang sanay na sa malayong lakaran dahil makapal at magaspang na ang mga kalyo sa paa. Maawa kayo sa akin! Huwag niyo naman akong saktan! Wala naman akong ginagawang masama sa inyo! Ngunit ang mga kabataan, halatang lasing at bangag, palakad-lakad pa rin na parang wala sa kani-kanilang mga sarili. Isa sa mga ito ang biglang tumulak sa matanda, hanggang sa napasubsob ang matanda sa kalsada. Aray! Tama na! Huwag! Maawa na kayo sa akin! Napakuyom ang kamao ng binata. Hindi na niya matiis. Kahit masama ang pakiramdam niya, bumalik siya sa kanyang kariton at lumapit sa mga tambay. Hoy, mga kumag! Anong ginagawa nyo, ha? Manahimik ka! Kung ayaw mong pati ikaw saktan namin! Pakialamero ka! Ano ngayon sa inyo kung pakialamero ko, ha? Ayoko na may inaaping matanda. Lalong-lalo na sa harap ko. Kaya mabuti pa, tigilan nyo na yan. At bakit naman kami makikinig sa iyo, ha, Aber? Dahan-dahang inilabas ni John ang kanyang itak mula sa ilalim ng kariton. Aalis kayo o tatagpasin ko mga leeg nyo. Biglang natahimik ang lahat. Walang nakaimik sa 3 kabataan. Natakot din sila at kinabahan nang makita ang itak na hawak ng binata. Isa-isa silang nagsialis, nagmumura habang papalayo. Naiwan si John, nakatayo pa rin habang nakataas pa ang itak.
sa kanyang mga kamay. Anak ng teteng oh. Huh, buti na lang wala na sila. Lakas ng kabog ng dibdib ko ah. Nang masigurong wala na ang mga tambay na yon, doon lamang tila nakahinga ng maluwag ang binata. Pero ang tuhod niya nanginginig. Halos mapaupo siya sa bangketa. Agad niyang pinunasan ang kanyang pawis sa noo. At pagkatapos nun, doon pa lang siya napalingon sa matanda. Tatang, ayos lang po ba kayo? Oo, iho. Ayos lang. Salamat nga pala. Kundi dahil sa'yo, baka hindi na ako makauwi ng buo. Naku, wala pong anuman yun. Pero ano po bang ginagawa niyo dito ng ganitong oras? Napagtitripan tuloy kayo ng mga adik dito. Yun na nga, iho. Mangyaring may usapan kasi kami ng isang kakilala ko na dito magkikita o dito ko raw siya hintayin. Pero hindi ko naman siya nakita dito. Ganun po ba? Naku baka kung iiwan ko po kayo dito baka balikan po kayo ng mga mokong na yun. Saan mo ba kayo nakatira? Naku wala na akong bahay, iho. Nasunog kasi ang kubo ko sa tabi ng ilog. Simula nung masunog yun, kung saan na lamang ako napadpad. Minsan dito, minsan sa palengke. Basta kung saan may lilim at bubong, dun ako. Napatingin si John sa matanda. Mahina na ang boses nito at tila nauubusan ng lakas. Napansin niya rin na nanginginig ang mga kamay nito. Tatang, nanginginig po kayo ah. Dahil po ba yan sa gutom? Oo, amang. Ilang araw na akong hindi kumakain. Maski tupig, madalang akong makainom. Napabuntong hininga si John. Kahit masakit pa rin ang ulo niya at nanlalambot, hindi niya magawang iwan ang matanda. Kaya naman, mabilis siyang nag-isip. O sige, ganito na lang po tatang. Sumama po muna kayo sa akin. Pupunta po kasi ako ng poblasyon para umangkat po ng buko. May malapit po na karinderya doon. Bibilang ko na lang po kayo ng kape at tinapay tapos titignan po natin kung meron po kayo doon mapagpapahingahan, kahit panandalian lamang. Hindi agad nakasagot ang matanda. Tinignan niya si John, tapos tumango ng marahan. Tinulungan ni John na makatayo ang matanda. Salamat, iyo. Napakabuti mo. Bihira lamang ang mga taong tulad mo. Naku, wala po yun, tatang. Tara na po. Baka mamaya balikan tayo ng mga adik na yun. Tahimik silang naglakad patungong poblasyon. Madilim pa rin ang paligid. Kaunti lamang ang ilaw sa kalsada, kaya't maingat silang naglalakad. Hawak ni John ang hawakan ng kanyang kariton, habang si Apo Karding naman ay tahimik lang na sumusunod sa likod niya. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, nagsimulang magsalita si John. Tatang, nakalimutan ko, ano nga po palang pangalan nyo? Ako si Karding, pero tinatawag nila akong Apo Karding. Ganun po ba? Kung ganun, yun na rin po ang itatawag ko sa inyo, Apo Karding. Buti at dumating ka talaga kanina, iyo. Sakto yung paglabas mo ng maaga. Yung mga batang yun, wala silang magawa. Kaya nga po dumarami na po talaga mga pasaway na kabataan dito. Ibang-iba na po ang henerasyon. Kaya, payo ko po sa inyo, wag niyo na pong uulitin to. Kung makikipagkita po kayo sa isang kaibigan, mas piliin niyo po ang araw. Wag po sa gabi. Tsaka wag po kayo magpapadilim sa kalsada. Tama ka. Hindi talaga dapat. Alam nyo, ganito po talaga ako Kapag ganitong oras, gising na po ako. Minsan 4:00 o mas maaga pa po. Bumabangon na ako para makauna po ako dun sa bagsakan. Kumusta naman ang buhay mo? Hindi ka ba nahihirapan? Mahirap po, syempre. Pero kaya naman po.
Kahit paano, nakakaraos naman. Kahit mainit sa maghapon, tiis lang. Basta may benta. Ayos na. Sandaling natahimik si Apo Karding. Halatang pinakikinggan niya ng mabuti ang binata habang sila ay naglalakad. Noon po, medyo nahihiya pa po ako sa ginagawa ko eh. Kasi habang yung iba, may mga uniforme, nasa opisina o may magagandang negosyo, ako naman po, nandito lang po sa kalye. Naglalako po ng buko sa gilid-gilid. Oh, ano namang masama doon? Wala ka naman tinatapakan tao, di ba? At napapakain mo ang sarili mo mula sa perang kinikita mo sa marangal na paraan. At napapainom pa po ng alak nang walang sawaan. Abay, ayos na ayos pala buhay mo, iyo ah. May kita ka na, may alak ka pa. Yun nga lang po, may kulang talaga eh. Wala pa po akong asawa. Wala siguro magkagusto sa tulad kong isang magbubuko lang. Hindi mo kailangan madaliin yan. Basta't magpakatino ka lang at huwag kang mawawalan ng pag-asa. Yung tamang tao, darating din yan sa tamang panahon. Sana nga po. Kasi minsan parang wala naman talagang patutunguhan tong ganitong buhay. Mali ka. Ito ang isipin mo, iyo. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Tuloy-tuloy ka lang. Ang taong nagsisikap, laging may aasahang ginawa kahit papano. Kahit mabagal. Basta't dire-diretso ka lang. Napatingin si John sa matanda. Hindi niya inaasahan na ganito pala ito magsalita. May lalim, may laman. Tatang, Apo Karding, nakakagaan ng loob yung marinig ah. Salamat po ah. Kayo po ba? Matagal na po ba kayo dito? Abay, oo naman. Dati pa ako dito. Pero mula nga nang masunog ang bahay ko, kung saan-saan na lamang ako nakarating. Wala na rin akong pamilya. Nako, parehas po pala tayo. Ako rin po eh. Wala na rin po akong pamilya. Mag-isa na lang po ako nakatira sa bahay kong tagpi-tagpi. May maayos po kaming bahay dati. Kasama ang mga magulang ko. Ang kaso, wala eh. Bata pa lang po ako, namatay na sila. Yung mga kamag-anak ko po, na kumupkup sa akin, inangkin na yung bahay namin. Wala na rin po akong nagawa. Kung minsan talaga, ang buhay at tadhana ay sadyang malupit. Oo nga po eh. Kaya nga ngayon, kahit mahirap, pinipilit ko na lang pong maging matatag. Mahusay ka dyan. Hindi lahat ng bata kayang tumayong mag-isa. Samantalang ikaw, nakatayo ka pa rin kahit maraming pagsubok ang nasa iyong harapan. Salamat po, Tatang. Hindi ko po alam kung hanggang kailan po ako ganito. Pero habang kaya ko pa, bira, laban lang po. Ngumiti si John. Gumaan ang pakiramdam niya. Matagal na siyang hindi nagkikwento ng ganito sa ibang tao. Sa saglit na pag-uusap nila ng matanda, marami siyang natutunan at marami siyang naramdaman. Nalaman niyang may handang makinig at may handang umintindi sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Alam mo, Tatang, parehas lang naman tayong walang kasama sa buhay. Kung gusto niyo po, doon na po kayo tumira sa akin. Walang sumagot. Biglang napatigil si John at lumingon sa likod. Ngunit wala na doon ang matanda. Hala, nasaan na yun? Anak ng teteng, oo. Tatang! Apo Karding! Apo Karding! Tumingin siya sa kaliwa, sa kanan at sa likod. Pero wala siyang nakitang Apo Karding. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid. Walang tao. Ni hindi niya narinig ang mga yabag ng matanda na umalis.
na wala itong parang bula. Apo Karding! Anak ng teteng. Abay, wag naman kayo nagbibiro ng ganyan. Nasaan ba kayo, Apo Karding? Ano ba to? Ano bang matanda yun? Kinilabutan siya. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mas lalo pa siyang ninerbiyos nang biglang may umalulong na aso sa tabi ng kalsada. Mabilis niyang itinulak ang kariton paalis. Hindi na siya lumingon pa. Sa isip niya, baka multo ang matanda. Pagdating sa poblasyon, pinilit niyang wag na lang isipin ang nangyari. Nag-focus siya sa kanyang dapat na gawin. Nakita niyang may mga biyahero na nag-aabang. Naghahanda na rin ng kanilang mga paninda. Lumapit siya sa suki niya. Pinapili na siya kagad ng mga buko. Pinili niya ang malalaki at mabigat. Matapos magbayad, iniligay na niya ang mga ito sa kanyang kariton. 6:00 ng umaga, dumaan na siya sa bilihan ng yelo at asukal. Saka siya pumwesto sa dati niyang lugar. Inihanda na niya ang kanyang mga paninda. Habang nag-aayos siya, may napansin siyang bolo sa gilid ng kanyang kariton. Uy! Bolo to ah! Kanina naman to galing? Ba't nandito to sa kariton ko? Kinuha niya yon. Namangha siya sa nakitang talim nito. Medyo mabigat at malapad to kumpara sa gamit niyang itak. Hindi matulis ang dulo nito. Parang malapad na itak na pinutol sa dulo. Hinugasan niya ito at sinabon, saka sinubukang gamitin. Pinatong niya ang buko sa kariton at tinaga ito. Uy! Ayos ah! Ang talim naman ito! Walang kahirap-hirap! Pero kalaunan, tinigil din niya ang kanyang ginagawa. Hindi ko alam kung saan ang galing to o kung saan to ginamit. Mabuti pa siguro itapong ko na lang mamaya to. Baka mamaya ginamit pa tong murder weapon eh. Tapos nahawakan ko pa. Eh ditiklo ako. May naiwang fingerprints ko rito. Nako. Teka. Ano kaya? Mabuti pa itago ko na lang to. Isinuksok niya ang bolo sa ilalim ng kariton. Itinapon niya ang mga buko na nabiyak na niya at saka siya naghugas ng kanyang mga kamay. Magandang umaga. Uy, Andrea, ikaw pala. Magandang umaga din. Anong kailangan mo? Nagtitinda ka na ba? Baka gusto mo naman akong pagbilan ng 1 piraso. Yung sariwa yung sabaw lang. Walang halong asukal. Masama kasi pakiramdam ko eh. May UTI na naman yata ako. Ha? Sige. Isa lang ba? Oo, isa lang. Hindi ba sumasakit ang tiyan mo pag umiinom ka nito ng ganito kaaga? Hindi naman. Magaan nga sa pakiramdam eh. Masarap sa tiyan. Mas nakaka-refresh. Namili ng magandang klaseng buko si John. Yung malauhog kung tawagin. Pinutasan lamang niya ang dulo nito sa kanya nilagyan ng straw bago iabot kay Andrea. Heto na po, ma'am. Magkano? Huwag na. Libre na yan. Sa'yo na. Hala, wag naman, nakakahiya. Buena mano yata ako eh. Magkano to? Babayaran ko. Hindi, ma'am. Libre ko na po talaga yan sa inyo. Sigurado ka ba? Opo. Sabi mo yan ha. Salamat. Pero sa susunod, pag bumili ako ulit, doble na ang bayad ko sa'yo. Salamat ulit, John. Tumalikod na si Andrea at habang papalayo ito, napatulala si John. Napangiti siya ng mag-isa. Napakamot sa batok habang tinititigan ang papalayong dalaga. Hindi ako makapaniwala. Kilala niya ako. Biglang umabog ang dibdib niya. Parang hindi siya makapaniwala. Hindi niya matiyak kung napangiti siya dahil sa libre niyang naibigay na sabaw ng buko o dahil binanggit ni Andrea ang pangalan niya. Buo
at malinaw. Pambihira! Kilala niya talaga ang pangalan ko. Napaupo siya sa tabi ng kariton. Napailing na may ngiti. Bakit niya alam ang pangalan ko? First time pa lang naman niya na bumili sa akin. Kinilig ang binata. Kakaiba ang saya na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Kahit puyat, pagod at may hangover, naging magaan ang kanyang araw. Nawala ang lahat ng bigat. Maagang napaubos ni John ang kanyang paninda. Marami ang nauhaw sa init ng panahon. Kaya naman, 2:00 pa lang ay ubos na ang laman ng kanyang kariton. Masaya siyang umuwi. Ayos ah! Swerte pa lang magbigay ng libre sa unang customer. Pagdating sa bahay, agad siyang dumiretso sa kusina. Kumuha siya ng pitsil, naglagay ng tubig at maraming yelo. Halos maubos niya ang laman ng pitsil sa iisang tungga lang. Mainit pa rin ang pakiramdam niya, pawis na pawis, at tila pagod na pagod ang katawan niya sa dami ng pangyayari ngayong araw. Balak sana niyang humilata at matulog kahit saglit, pero napansin niya ang isang bote ng alak sa ilalim ng lamesa. Natira nila ito ni Rex kagabi. Hindi na nila naubos dahil sa sobrang kalasingan. Napahinto siya. Sandali siyang tumitig sa bote at napalunok. Sayang naman to. Mauubos ng espiritu nito kapag hindi na inom. Kinuha niya ang bote, binuksan at nagsalin sa baso. Wala siyang pulutan, pero ayos lang. Umupo siya sa sahig, sumandal sa dingding, at dahan-dahang uminom. Masaya ang araw na to. Dapat mag-celebrate. Bigla niyang naalala ang bolo na nasa kanyang kariton. Tumayo siya at kinuha yun. Ipinasok sa kanyang bahay. Matagal niya itong tinitigan. Bakit parang may kakaiba sa'yo? Mas inilapit pa niya ito at tinitigang mabuti. Parang nakita ko na to dati. Unti-unting napapikit siya. May bumalik sa kanyang alaala, pero hindi niya maaninag ng buo. Maya-maya pa ay tila nakita niya sa kanyang isip ang kanyang ama na si Tatay Damian. Nakatayo sa labas ng kanilang bahay, hawak ang bolo na katulad ng kanyang hawak. Hindi. Ganito ba yun? Ganito ba talaga ang bolo ni tatay? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinipat niyang mabuti ang bolo at nakita niya ang ilang simbolo at palatandaan na parabang nagsasabi sa kanyang yun nga ang dating hawak na sandata ng kanyang ama. Ngunit hindi niya maintindihan kung paano at bakit napunta sa kanya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Hindi pwede. Kung ito yung kay tatay, yung ginamit niya nung gabi. Ay, napahawak siya sa ulo niya. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Napabitaw siya sa hawak na bolo at agad na pinulot ang bote ng alak. Diretso niya itong tinungga. Paanong napunta to sa akin? Bumuntong hininga siya. Unti-unting lumuha ang kanyang mga mata. Kinuha niya ulit ang bote at tinungga ang natitirang alak. At nang maubos niya to, dahan-dahan siyang humiga sa banig at ipinikit ang mga mata. Ngunit ilang sandali lang ay biglang may kumatok sa pintuan. Tumayo siya at pinagbuksan niya ito. Kapitbahay nila ito. Ibinalita nito sa kanya na naaksidente si Rex sa construction site. Nalaglag. Ano? Ano sabi mo? Naaksidente si Rex? Inulit ng lalaki ang kanyang sinabi. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jan. Nagpalit na lang siya ng tsinelas at agad na nagpunta sa poblasyon kung saan naroon ang klinik. Pagdating niya doon, nakita niya ang kaibigan si Rex na nakahiga. May benda ang braso. Rex, tol! Ano nangyari sa'yo?
Konting aksidente lang, Chong. Pero ayos na ako. Maswerte pa rin kasi na-dislocate lang ang braso ko. Malayo sa bituka. Matagal pa ang buhay ko, no? Sira ulo. Mabuti di nabagok ang ulo mo. Tumama din naman. Pero syempre, matigas ang bungo ko eh. Kaya walang epekto. Ano pa ba ang kailangan mo dito? May maitutulong ba ako? Yun na nga, pre. Nahihiyaman ako pero sige na nga. Mangungutang sana ako pandagdag sa ibabayad ko dito. Babayaran ko rin kagad kapag nakabalik na ako sa trabaho. Meron naman ako ditong ipon. Ipapahiram ko sa'yo. Ayos. Salamat, pre ha. Ang bait mo talaga. Pakis nga. Oo, wag na. Pinautang ka lang mangkikis ka na. O heto, kunin mo. O siya nga pala, uuwi rin ako mamaya. Ayos lang, pre. Mamaya, nandito na rin siguro si nanay. May makakasama na ako. Baka kasi bukas pa ako makalabas dito Ayos naman pala, pre. O sige, habang wala pa siya dito, ako na muna ang bantay mo. Nagkwentuhan pa sila ng konti nang masigurong ligtas na si Rex at may nag-aasikaso na. Nagpaalam na ang binata. Gabi na rin at kailangan niya ng magpahinga para sa panibagong araw ng pagtitinda. Madilim na ang paligid nang lumabas siya sa klinika. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, napahinto siya. Tinignan niya ang paligid. Medyo madilim at di sumasapat ang ilaw ng mga poste sa gilid ng kalsada. Pambihira naman kasing lugar to. Ang yaman-yaman ng munisipyo ni hindi man lang mabigyan ng pansin ng mga aandap-andap na mga ilaw dito. Ay nako, kung ako lang talaga magiging mayor dito, ilalapit ko talaga ang buwan para lumiwanag talaga. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Paminsan-minsan ay napapalingon kapag nakakarinig ng mga kaluskos. Nung una ay hindi naman siya natatakot dahil madami pa rin namang naglalakad ng oras na yon. Ngunit nang makarating siya sa isang bahagi ng lugar na wala na masyadong tao at ang paligid o gilid ng kalye ay puro talahiban, naging malikot na ang kanyang mga mata. Lalo pa at naalala niya si Apo Karding na inaakala niyang isang multo. Maya-maya pa, may narinig siyang impit na iyak. Mahina at halos hindi marinig. Hala, ano yun? Parang may umiiyak ah. Napalingon siya sa gilid ng daan. Sa pinakamadamong bahagi, agad siyang kinilabutan. Unang naisip niya ay ang tumakbo kagad, pero bigla siyang natigilan nang mas lumakas ang iyak nun. Wag! Pakawalan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Malinaw na isang babae ang umiiyak. Sumisigaw at humihingi ng tulong. Kasunod nun ay may isang babae ang biglang lumabas mula sa talahiban. Tumatakbo ito, halos madapa. Andrea! Hindi siya makapaniwala. May lalaki sa likod nito. Mabilis ang hakbang, para bang hayok na hayok. Lumapit siya kay Andrea. Andrea, ano nangyayari? Jan, umalis ka na! Umalis ka na! Huwag ka nang lumapit! Pero hindi siya umatras kahit wala siyang dalang sandata. Kahit natatakot, tumakbo siya palapit. Hindi niya magagawang iwan si Andrea. Paglapit niya ay agad niyang dinambaan lalaking sumusunod. Pinagsusuntok niya ito. Walang lubay, pero parang wala lang. Nang tignan niya ang mukha ng lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito tao. Mapupula ang mga mata nito. May matatalas na pangil. Kulubot at maitim ang balat nito. Diyos ko po! Aswang! Hindi siya kagad nakagalaw sa gulat. Sa pagkabigla niya, bigla siyang ibinalibag ng nilalang at siya ang napailalim. Naramdaman niya ang bigat ng katawan nito sa ibabaw niya at ang matatalim nitong kuko sa kanyang balikat.
Nakatitig sa kanya ang aswang. Nakahanda na itong sagpangin siya. Ngunit bigla itong napatigil nang may isang malakas na hampas ng bato ang tumama sa ulo ng nilalang. Napahiga ito sa lupa at agad na hinawakan ng ulo. May itim na dugong dumadaloy mula dito. Halika na dyan! Umalis na tayo! Bumangon ang binata. Nanginginig. Nakita niya si Andrea na may hawak na malaking bato sa kamay. Binitiwan ito ng dalaga, saka siya hinawakan sa kamay. Tara na, dali! Umalis na tayo dito! Tumakbo sila. Napalingon si Jan sa nilalang. Nakita niyang tumayo ito at nagbago ng anyo. Naging isang dambuhalang aso. Itim na itim. Natigilan si Jan. Nanginig ang tuhod niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Pumasok sa isip niya ang gabi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ganitong ganito ang nilalang. Ganitong ganito ang itsura ng hayop na lumapa sa kanyang ama at ina. Diyan, ano ba? Mamamatay tayong pareho kapag naabutan niya tayo. Kailangan bilisan mo na. Inila siya ni Andrea palayo. Mabilis silang tumakbo, ngunit hindi alam kung saan pupunta. Hanggang sa may isang tinig ang tumawag mula sa di kalayuan. Dito! Dito kayo! Isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas ng isang lumang kapilya. May hawak itong kandila sa kamay. Apo Karding? Bilis! Pumasok kayo dito! Bago pa niya kayo maabutan! Mabilis silang pumasok sa lumang kapilya. Nang maisara ang pinto, isinalya ni Apo Karding ang isang kahoy na upuan sa likod nito para masigurong hindi basta-basta mabubuksan. Kapwa hingal si Jan at si Andrea. Parang aatakihin sa kaba. Paanong... Teka! Tao ka ba? Dahan-dahang lumapit si Jan sa matanda. Nakatitig sa mukha nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero lakas loob niyang hinawakan ang braso ni Apo Karding. Mainit ang balat nito. Nang masiguro niyang tao ang matanda, napaupo siya sa saig at napasandal sa pader. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Para siyang nabunutan ng tinik. Bakit mo tinatanong kung tao ako? Bakit? Mukha ba ako multo? Paano naman po kasi Apo Karding nung huli po tayong nagkausap? Bigla na lamang po kayo nawala eh. Wala lang. Gusto lang kitang takutin noon para masubukan kung matatag ba talaga ang loob mo sa ganong mga bagay. Pambihira naman kayo. Sa tanda niyong yan, nantitrip ka pa. Hayaan mo na. Gusto ko lang naman talaga mapatunayan kung matapang ka. Kaya ako ginawa yun. At masasabi kong matapang ka nga. Matapang? Muntik na nga akong inatake sa ginawa niyo eh. Teka nga ho pala. Bakit may aswang po dito sa poblasyon? Matagal nang may gumagalang aswang sa lugar na ito dyan. Ilang beses ko na silang nakikita. Tahimik lang sila. Pero may mga pagkakataong hindi sila nakakapagpigil. Lumalabas ang pagiging aswang nila. Yung mga natatagpo ang mga patay minsan dito. Sila ang may kagagawan nun. Mga hayop talaga ang mga yan. Alam niyo ba, Apo Karding? Mga aswang po ang pumatay sa mga magulang ko. Halos mahigit 2 dekada na po. Buhat nang mangyari yon. Kaya akala ko po wala na sila. Meron pa rin pala. Hindi naman sila nawawala eh. Nandyan lang sila sa ating paligid. Bumabalik-balik kapag gutom. Itong kasama mo, sino siya? Si Andrea po. Siya talaga yung balak na aswangin ng aswang na yun eh. Oo nga pala. Anong ginagawa mo sa damuhan ng ganitong oras? May inutos kasi sa akin sa munisipyo. Tinapos ko muna. At yun, inabot ako ng gabi. Naglalakad ako nang biglang may lumapit sa akin. Akala ko hold upin lang ako. Pero bigla niya akong kinaladkad sa damuhan. Doon ko nakita ang mukha niya.
Grabe! Halimaw siya! Nagsisisigaw ako. Mabuti na lang at dumating ka dyan. Kung hindi, baka patay na siguro ako ngayon. Ha? Ikaw nga nagligtas sa akin eh. Akala ko nga katapusan ko na kanina eh. Hindi naman kasi basta-basta mapapatay yun. Kaya kailangan magtulungan tayo. Aswang yun eh. Tao lang tayo. Yumuko si Andrea, parang muling kinilabutan at nakaramdam ng takot. Biglang may narinig silang kumaluskos sa labas ng kapilya. Sumunod ang isang mahabang alulong. Nanigas ang katawan ni Jan at ni Andrea sa takot. Nang marinig yun, agad kumilos si Apo Karding. May kinuha siya sa isang sulok at nakita ng dalawa na asin ang bitbit nito. Agad nitong sinabuyan ang pintuan, ang mga bintana at ang sahig sa paligid nilang tatlo. Ano po yan, Apo Karding? Asin to. Mainam to laban sa mga aswang. Hindi sila makakalapit sa lugar na may asin. Kaya kung minsan, kapag may aswang sa paligid, ito ang ginagamit para maprotektahan ng pamilya. Naalala ni Jan ang nakaraan. Ganon din ang ginawa ng kanyang mga magulang noon. Nagsasaboy sila ng asin sa bahay at nagsasabit din ng mga bawang. Tumigil ang malalakas na alulong, ngunit biglang may kumalabog sa itaas ng kapilya. Naglalakad ito doon, pabalik-balik, mabibigat ang mga yapak. Talagang ayaw mong tumigil, ha? Anong gagawin natin, Apo Karding? Wala. Hihintayin lang natin. Magsasawa din yan. Aalis din yan kapag maisip niyang hindi niya talaga tayo mabibiktima dito. Tahimik silang tatlo sa loob. Magkakadikit, nakikiramdam sa bawat kaluskos sa labas. Ilang minuto pa ang lumipas at sa wakas, tumahimik din ang paligid. Nawala ang mga alulong, ang mga yabag at ang ingay sa bubong. Aba, wala na po ba? Wala na. Umalis na siya. Pero wag tayong papakampante. Pwede pa siyang bumalik. Mabuti pa dito na kayo magpalipas ng gabi. Po, pero baka hanapin po ako ng mga magulang ko. Ano ba ang gusto mong harapin? Yung galit ng mga magulang mo? O yung banta ng aswang? Napatigil si Andrea sa kanyang narinig. Nangislap ang luha sa kanyang mga mata, pero tumango siya ng marahan. Siya nga pala. Nakita mo ba yung sandata na iniwan ko sa'yo? Napatitig si John sa matanda. Naalala niya ang bolo, ang makinang na bolo sa kanyang kariton. Opo. Sa inyo pala galing yun? Sa akin nga. Ipinagkaloob ko na yun sa'yo para magamit mo. Tumango si John nang marinig yun, pero hindi na muli pang nagtanong. Si Apo Karding ay bumalik sa kanyang mga gamit. Inayos ang ilang bagay, saka umupo sa isang sulok upang makapagpahinga. Si Andrea ay humilig sa pader, nakayakap sa kanyang mga tuhod, at si John naman ay nakatitig sa kanyang mga palad. Iniisip ang lahat ng nangyari sa isang araw lang. Sa katahimikan ng gabi, unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ni John. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa tabi ng isang bata. Nang tignan niyang mabuti, siya ito, ang batang John. Nakatayo lang ito sa may pintuan, nakatitig sa isang nakakatakot na tagpo sa harapan nito. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng bata. Sinubukan niyang hawakan ito, pero hindi niya magawa. Tumatagos lang ang kanyang kamay. Ramdam niya ang takot, ang sakit na nararamdaman ng batang siya sa oras na yon. Napahagulgul siya ng malakas. Naisip niya na kung hindi dahil sa mga aswang na yon, maayos sana ang buhay niya. May pamilya sana siyang kasama. May nanay at tatay na gumagabay sana sa kanya. Maya-maya pa, nakita niyang tumigil ang aswang sa pagkain. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa bata. Inamoy-amoy ito ng halimaw.
Umiyak ng malakas ang bata. Hoy! Hayop ka! Layuan mo yung bata! Napaangat ang ulo ni John. Nakita niya si Apo Karding. Mas bata ng konti ang itsura, pero kilala pa rin niya ang muka. Kasama nito ang ilang kalalakihan mula sa baryo. Sinugod nila ang mga aswang. Nagkagulo, pero ang mga aswang piniling tumakas. Hinabol sila ng mga tao. Samantala, ang bata ay naiwan. Ganon din si Apo Karding. Nilapitan niya si John at maingat na lumuhod sa harap ng bata at sa kamarahan itong niyakap. Huwag ka nang umiyak, iyo. Ligtas ka na. Inilabas ni Apo Karding ang isang piraso ng candy mula sa bulsa at inabot sa batang John. Nanginginig pa rin ang kamay ng bata nang kunin nito ang candy. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Pinulot ni Apo ang bolo na nasa tabi ng bangkay ng ama ni John. Maigpit siyang hinawakan ng matanda, saka inakay palabas ng bahay. Dinala ni Apo Karding ang batang si John sa mga kamag-anak nito sa baryo. At sa pagkakataong naging malabo na ang eksena, nagising si John, habol ang hininga, luhaan ng mata. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Apo Karding. Ikaw yung nagligtas sa akin nun sa mga aswang. Naalala mo na? Opo, naalala ko ng lahat. Kayo po nagbigay sa akin ng candy para kumalma ko. Kayo po ang umakay sa akin palabas po ng bahay. Kayo po nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay. Tama ka dyan. Matagal na yun. Pero hindi ko yun makakalimutan. Nangako ko sa sarili ko noon na hindi kita pababayaan. Pero hindi ko nagampanan yun dahil na rin sa mga masamang nangyari sa akin. Hindi ko naman nakalain. Naghahaman din pala ang walang awang mga kamag-anak mo na pinagdalhan ko sa'yo. Hayaan na po natin yun, Tatang. Tapos naman na po yun. Pero kahit tapos na, gusto ko pong magpasalamat sa inyo, Apong. Salamat po sa lahat. Tumango ang matanda. Inilapat ang palad sa balikat ni John. Pero John, yung pagsalakay ng aswang kanina, hindi natin yun dapat baliwalain. Natitiyak kung babalikan kayo ng aswang. Kailangan mong maghanda. Po, ano pong dapat kong gawin? Dapat kang maging matapang at dapat palagi mong ihanda ang sarili mo. Huwag mong kakalimutang magdala palagi ng sandata. Yung binigay ko sa'yo, sandata yun ng iyong ama. Pwede mo yung gamitin laban sa mga aswang. Anumang sandata na gawa sa pilak ay makakasugat sa kanila. At kapag nasugatan sila, tiyak na manghihina sila. Kaya gamitin mo yun sa oras ng panganib. Opo, hindi ko po hahayaan na mangyari ulit ang nangyari sa pamilya ko. Yan ang tamang damdamin dyan. Ang galit ay gamitin sa tama. Ang lakas ay gamitin para protektahan ang mga inosente. Matapos mag-usap, tumahimik na ulit sa loob ng kapilya. Pagsapit ng umaga, inaya niya si Apo Karding na doon na lamang tumira sa kanya, pero tumanggi ang matanda. Nagpaalam na silang dalawa ni Andrea at umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Sa araw na yon, hindi na siya nakapagtinda pa ng buko. Pagdating ni John sa kanyang bahay, agad niyang kinuha ang bolo ng kanyang ama at tinitigang mabuti. Maya-maya pa ay umiyak siya dahil sa biglang naramdaman niya ang pangungulila sa kanyang mga magulang. Hanggang sa naramdaman niyang nanginig ang kanyang mga kamay. Pinilit niyang kumalma pero hindi tumigil ang kanyang panginginig. Binitiwan niya ang hawak at saka lumabas. Dumiretso siya sa tindahan at bumili siya ng 2 bote ng alak. Nang makabalik sa bahay, umupo siya sa isang bangko sa loob at agad na ininom ang isang bote. Gusto niyang alisin ang lungkot, takot at kilabot na nararamdaman niya. Nang maubos ang unang bote,
Binuksan niya na kagad ang pangalawa, pero nang itataas na sana niya para uminom, bigla siyang natigilan. Muli siyang napaiyak. Ang kamay niya ay bumaba at sadyang binitiwan niya ang alak. Bumagsak ang bote sa sahig. Natapon ang alak. Tumayo siya at kinuha ang bolo. Dumiretso siya sa likod ng bahay kung saan nakatambak ang mga kahoy na ginagamit niya sa pagluluto. Pinagtataga niya ang mga yun. Isa-isa ng mariin. Bawat hataw ay parang binubuhos niya lahat ang kanyang mga nararamdaman dito. Ngunit ilang hataw pa, napansin niyang hindi man lang siya nahirapan sa pagsisibak. Matalim ang bolo, magaan sa kanyang pakiramdam. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, dumating naman ang matalik niyang kaibigan na si Rex. O pre, pambihira, anong ginagawa mo? Rex, nakalabas ka na pala. Oo, pinalabas na ako eh. Wala na akong pambayad eh. Bakit nga pala ang aga mo magsibak ng kahoy ha? Saka, bakit ka nandito? Hindi ka ba nagtinda? Hindi na muna. Eh bakit? Alam mo, pupunta lang sana ako sa tindahan eh. Pero narinig ko na parang may nagtataga dito eh. Kaya tinignan ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Hoy, alam mo ba? May narinig akong usap-usapan kanina doon sa klinik. May nakita daw na aswang kagabi doon sa may poblasyon. Isang malaking aso raw. Talaga? Oo, yun ang usap-usapan ng mga tao nandun kanina. Tapos ito pa, may mga natagpuan daw na mga patay na hayop sa ilang lugar. Grabe no? Yung mga tao, ang gagaling gumawa ng kwento. Hindi ako naniniwala sa mga ganun. Aswang. Ikaw, naniniwala ka ba na totoo mga aswang? Oo naman, Rex. Ha? Naniniwala ka talaga? Bakit naman? Hindi mo ba alam na biktima ng aswang ang mga magulang ko nun? Ha? Talaga? Nako pre, di ko alam yun. Ano nangyari? Maabang kwento, Rex. Saka, ayaw ko na munang pag-usapan ngayon. Halika na lang sa loob. Pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay. Agad na nakita ni Rex ang basyo ng alak sa lamesa. Tapos ay pasimple nitong inamoy ang kaibigan. Uy! Amoy alak ka, Chong ah. Uminom ka na mag-isa? Pambihira. Ang daya mo naman. Hindi mo man lang ako tinawag. Wala yan. Pampatanggal lang ng nervyos. Nanginginig kasi ako kanina eh. May nervyos ka na? Nako, baka naman alkoholik ka na. Alam mo yun, yung kapag hindi nakakainom ng alak, nanginginig. Si Raulo. Hindi pa naman ako ganun kasagupa sa alkohol, no? Tumigil ka nga dyan. Habang nag-aasaran ang dalawa, may biglang kumatok sa pintuan. Nagkatinginan ang magkaibigan. Nang buksan ni John ang pinto, bumungad dun si Andrea. May bitbit na 2 basket na puno ng grocery. Oh, Andrea? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang ibigay sa'yo to, John. Ano yan? Pasasalamat ko to sa'yo. Ha? Wala ka namang dapat na... Meron, John. Marami akong dapat ipagpasalamat. Dahil sa'yo nakatakas ako sa mga aswang kagabi. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako ngayon. Nagulat si Rex sa kanyang narinig. Ha? Teka. Aswang? Nakita niyo yung sinasabi nilang aswang kagabi? Oo, muntik na akong biktimay ng aswang na yon. Pero dumating siya. Iniligtas niya ako. Talaga? Iniligtas mo siya, pre? Wow! Ang astig doon. Ang galing mo, ha? Inuwento ni Andrea ang lahat ng nangyari kagabi. Habang nakikinig si Rex, nanlalaki ang mga mata niya sa takot at pagkamangha. Nang matapos ang kwento, bumuntong hininga ito at bumaling kay John. Anak ng... Totoo? Ang dami palang nangyari sa'yo kagabi. Pero saludo ko sa'yo, Chong. Salamat. Pero
Dito kay Andrea talaga humanga kagabi. Grabe, ang tapang pala niya. Parehas lang naman tayo eh. Ayos yan. Alam nyo, hindi nyo kailangan matakot. Kung talagang babalikan kayo ng aswang na yon, nandito ako. Tutulungan ko kayong labanan sila. Hindi ko sila uurungan. Ah, siya ka pala. Yamang nandito ka na lang din, Andrea. Gusto mo bang magmerienda? Sandali at kukuha lang ako sa tindahan. Naku, wag na. Wag ka na magkabala, hindi na kailangan. Aalis din kasi ako kagad. Papasok pa kasi ako sa munisipyo eh. Gusto ko lang talagang iabot tong pasasalamat ko kay John. O sige na. Aalis na ako. Sige, mag-iingat ka, Andrea. Ano bang oras ang labas mo mamaya? Sunduin kita tapos ihatid ka namin sa inyo. Naku, wala ka nang dapat alalahanin. Sila mama at papa, sinabi nila na susunduin daw nila ako. Ganun ba? Sige. Umalis na si Andrea, pero bago umalis, nag-iwan siya ng isang matamis na ngiti kay John. Nang mawala sa paningin ang dalaga, bumuntong hininga ang binata at maya-maya pa, napangiti na rin siya ng konti. Hoy! Aba, anong ngiti yan, ha? Baliw, ano sinasabi mo? Uy, wag ka lang magkaila. Kinikilig ka, pre. Akala mo di ko pansin? Halos manigas ka na kanina dyan sa kinatatayuan mo nang makita mo palang si Andrea. Grabe ha, hindi ko akalain na mabilis ka naman palang dumiskarte. Galing mo, Chong, bilib ako sa'yo. Ikaw pa talaga ang binibigyan ng regalo. Manahimik ka nga dyan. Nagpapasalamat lang naman yung tao eh. Sus, nagkukunwari ka pa. Kunwari, di mo ramdam. Alam kong alam mo na, malakas din ang tama sa'yo ni Andrea. Uy, crush siya ng crush niya. Sana all. Sana all, sana all. Huwag kang ganyan. Baka marinig niya eh. Nakakahiya. Saka, huwag mong bigyan ng mali siya yun. Ay nako, isasanla ko buong pamilya ko, pre. Pustahan tayo. Siguradong may gusto rin sa'yo si Anding. Ikaw ang lakas mo talagang mang-asar, no? Totoo naman kasi yun eh. Nakita mo ba yung ngiti niya kanina? Kinikilig din yun sa'yo kanina, pre. Baliw ka. Wala yun. Ninitian lang ako ng tao eh. Yun na nga eh. Pero alam mo, boto ko doon para sa'yo. Ang ganda na, ang bait pa. Baliw ka talaga. At sa palagay mo, magugustuhan talaga ako nun? Oh, di naman masamang mangarap, di ba? Saka pre, sa dami ng mga nangyari sa buhay natin ngayon, mas okay na may dahilan ka para gumiti paminsan-minsan. Oo nga eh. Sige na nga. Ang dami mo sinasabi. O ano, hindi ka ba magse-celebrate? Wala bang painom ngayon? Shot puno? Ano? Kapal talaga ng mukha mo eh, no? Sinimot mo na nga lahat ng pera ko, inom pa rin ang nasa utak mo. Wala na akong pera. Puhunan na lang meron ako dito eh. Di yung pwedeng galawin. Magpahinga ka na nga. Galit na galit ah. O sige na, binibiro ka lang naman eh. Baka sakali lang naman na lumusot. Pero Chong, mula ngayon, kasama mo na ako. Hindi lang dun sa bantanong aswang, pati dyan sa ligawan. Sasamahan kita hanggang mapasagot mo si Andrea. Natawa na lang si John sa pang-aasar at sa dami ng sinasabi ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi nga siya iniwan ni Rex at pagdating ng madaling araw, dalawa na silang naghanda. Balik na si John sa dati niyang routine. Bumangon sila, naglakad sa kalsada, papuntang poblasyon para mamili ng buko sa mga suking biyahero. Madilim-dilim pa ng mga oras na yon. Ayaw na sanang pasamahin ni John ang kaibigan niya, pero ito ang nagpumilit kahit na may injury pa ito sa braso mula sa aksidente sa construction site. Habang naglalakad ang dalawa, may kakaibang presensya silang naramdaman. Parang may nagmamatsyag at sumusunod sa kanilang paglalakad. Chong, may nararamdaman akong kakaiba. Maging alerto ka. Nako, ito na ba yun?
Talaga bang may aswang, Chong? Anong itsura nila? Ayan oh, mga mukhang aso. Biglang may sumulpot na 2 asong aswang sa dilim. Humigpit ang hawak ni Jan sa bolo. Anak ng... Totoo ga! Ang laki naman yan, pre! May mga aswang nga! Huwag kang maingay. Diyan ka lang. Huwag kang basta-basta gagalaw, Rex. Pre, natatakot ako. Anong gagawin natin? Ano ba? Akala ko ba magkasama nating haharapin to? Ano nangyari? Pre, sa umaangil na aso nga takot na ako eh. Diyan pa kaya? Aswang yan? Huwag kang matakot, nandito ako. Nandito na tayo eh. Kailangan nating lumaban. Kundi, gagawin tayong merienda ng mga yan. Umangil ng mas malakas ang 2 aswang. Bumuelo para sumugod. Jan, pag hindi ako nakaligtas, quits na tayo sa utang ko sa'yo ha. Huwag mong sisingilin ang nanay ko. Walang pambayad yon. Ang lakas ng tama mo. Manahimik ka na nga lang. Sumigaw si Jan. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak sa bolo. Sige! Sumugod kayo! Akala niyo matatakot ako? Sige! Sugod! Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Apo San Jose, Ave Maria, Santo Papa, lahat ng mga santo. Ay, Diyos ko, sino pa ba pwede kong tawaging santo? Sumugod ang aswang ng mabilis. Ang mga mata nila ay nanlilisik. Naglalaway ang kanilang mga bibig. Nakalabas ang kanilang mga pangil na handang-handa ng kumagat. Si Jan, buong-buo ang loob na harapin sila. Mas hinigpitan pa nito ang hawak niya sa kanyang sandata. Nang kumabig ang unang aswang sa kanyang direksyon, mabilis siyang bumuelta pakaliwa, dahilan para hindi siya matamaan ng mga matutulis na kuko ng aswang. Nang makitang hindi siya natamaan ng halimaw, agad niyang inihakbang ang kaliwang paa para muling makabuelo. Saka binigwasan ng malakas sa tagiliran ang aswang na malapit sa kanya. Ano ha? Ano? Laban! Tinamaan ng aswang. Sumadsadto kagad sa lupa. Nang makabawi ito at takmang susugod muli, muling tinaga ito ni Jan. Bumaon ang talim sa laman. Bumagsak ang aswang sa damuhan. Sumigaw ang aswang dahil sa labis na sakit. Bumuelo si Jan at tinaga ang batok ng halimaw ng sunod-sunod. Sumirit ang maitim at malagkit na dugo sa damuhan. Hindi niya ito tinantanan hanggang sa hindi humihiwalay ang ulo nito sa katawan. Grabe! Ang galing mo, pre! Imba ka! Para kang action star! Walang action star dito, pre. Totoong buhay to. Buhay nating 2 pinaglalaban ko dito. Biglang lumaki ang mga mata ni Jan nang mapansin ang aninong gumagalaw sa likod ni Rex. Isang aswang ang dahan-dahang lumalapit mula sa damuhan, nakayuko at handang umatake. Ang matutulis nitong mga kuko ay halos dumampi na sa likod ni Rex. Ang mukha ng halimaw ay nakangiwi, parang gigil na gigil sa laman. Rex! Sa likod mo! Dahil sa injury nito sa kamay, sa takot at pagkabigla, hindi agad nakakilos si Rex. Nang biglang sasalakayin ang kaibigan, parang bumagal ang oras sa paningin ni Jan. Hindi na siya naghintay pa. Agad siyang kumilos, mabilis at buong lakas. Parang sumabog ang lahat ng galit sa katawan niya. 2 hakbang lang ang pagitan nila ni Rex. At sa ikatlong hakbang, buong tapang niyang hinarap ang halimaw. Huwag mong gagalawin ang kaibigan ko! Hiya! Mabilis na umikot si Jan. Inundayan niya ng taga ang gilid ng ulo ng aswang. Bago pa man ito mahawakan si Rex, agad na bumagsak sa lupa ang aswang. Nakangiwi at bumubula ang bibig. Pero hindi pa doon nagtapos si Jan. Walang pag-aalinlangang muli niyang iniangat ang bolo. Akmang tatagain ulit ito, pero bigla siyang natigilan nang umalulong ito ng malakas. Para bang nagtatawag pa ng mga kakampi. Ngunit pagkatapos nun, hindi na siya nagdalawang isip. Inundayan ni Jan ng buong lakas ang bolo sa gilid ng ulo ng aswang. Bago pa man ito mahawakan si Rex, tumama ito sa halimaw at agad itong bumagsak sa lupa. Nakangiwi sa sakit at bumubula ang bibig.
Pero hindi pa doon natapos si John. Walang pag-aalinlangan, muli niyang iangat ang bolo at sunod-sunod itong pinaghahataw sa likod ng aswang. Bawat tama ay puno ng bigat at galit. Napasigaw sa sakit ang halimaw at sinubukan pang gumapang paalis. Pero mabilis na sinundan ni John. Isang saksak sa batok ang tuluyang nagpatigil dito. Wala na itong buhay. Nang makita niyang hindi na gumagalaw ang kalaban, doon lang siya parang naimasmasan. Humupa ang galit niya at saka pa lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang nakahandusay ang dalawang aswang sa damuhan at nakatirik ang mga mata. Napalingon din siya sa kanyang kaibigan na noon ay nakaupo at nakasandal sa kariton. Tila hinang-hina dahil sa takot, hindi makapaniwala sa muli niyang nasaksihan. Ano, Chong? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako, Chong. Pero, Chong, grabe ka. Ang tapang mo. Ang galing mo. Salamat, ha. Walang anuman yun. Maliit na bagay, wag na natin palakihin. Grabe. Akala ko talaga katapusan ko na kanina. Akala ko magiging kwento na lang ako. Walang makakagalaw sa'yo. Habang kaya ko, pre. Kahit ilang aswang pa yan, lalabanan ko. Hindi ko hahayaang may mamatay ulit sa harap ko. Tsaka, Chong, ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Masamang damo ka. At ang masamang damo, mahirap mamatay. Sira ulo. Napatingin si John sa hawak niyang sandata. Naalala niya ang kanyang ama. Hindi lang yun simpleng sandata. Iniisip niyang pamana ito sa kanya. Tara na, may pupuntahan tayo. Ha? Saan naman? Kailangan itong malaman ni Apong. Anong gagawin natin sa bangkay ng mga aswang na yan? Gusto mong ilibing sila? Maiwan ka. Pre naman, no? Nagtatanong lang naman ako sa'yo, hindi ka na mapiro. Tara na nga. Ang bagal mo naman kasi maglakad, eh. Naglakad sila sa madilim na kalsada at dumiretso sa kapilya. Nang makarating sila, nakita nilang nakasara ang pinto. Kumatok si John. Tao po! Tao po! Sino nandito? May nakatira ba dito? Oo, meron. Si Apo Karding. Tao po! Apo Karding? Si John to! Andyan po ba kayo sa loob? Chong, wala yatang tao eh. Hindi pwede. Kailangan ko siya makausap. Nasaan kaya siya ngayon? Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang malakas na sitsit. Mula sa likod ng isang puno na malapit sa kapilya ay nakita nilang nakatayo ang isang matanda. Nangilabot si Rex nang makita ito. Akala niya ay isang panibagong aswang na naman dahil sa magulo nitong buhok. Teka, huwag ka matakot. Yan yung sinasabi ko sa yung si Apo Karding. Anong ginagawa mo dito, iyo? Agad na sinabi ni John ang nangyari. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang labis na pag-aalala. Ano ka mo? Nangyari yun sa inyo? Bago ko po sagutin yan, gusto ko po munang malaman kung bakit nandito kayo sa labas. Pinalayas ako dyan eh. Dumating na ang may-ari ng lupa at naabutan ako dyan sa loob ng kapilya. O ngayon, sabihin mo na sa akin kung totoo ba yung ibinalita nyo. Napatay mo ang dalawang aswang na yon. Opo, mukhang tinambangan kami. Mukhang may alam sila tungkol sa akin. Kaya nga po eh. Pero buti na lang, ang galing nitong kasama ko. Hataw na hataw sa pakikipaglaban. Ang galing sa bakbakan. Ang bilis. Ang lakas. Walang emosyon ang mukha ng matanda. Lalong nangunot ang noo nito at tila nag-isip ng malalim. Maya-maya pa ay biglang bumuntong hininga. Mas lalo na magiging mapanganib dahil sa nangyari. Po? Bakit po? Paano? Natuklasan ko na hindi lang isa o dalawa ang aswang dito sa poblasyon. Isang pamilya sila at tiyak na hindi sila titigil.
hanggat hindi nakakapaghiganti. Hanip din. At sila pa ngayon na may balak na maghiganti sa akin. Pero sila ang walang habas sa pagpatay at pananakot dito. Mga demonyo sila. Kaya ko po silang harapin. Hindi ako natatakot sa kanila. Hindi kailanman. Alam ko yun, John. Pero kilala ka na ngayon ng pamilya ng mga aswang. Tiyak na mas iinit ang labanan. Kailangan mo maging alerto sa lahat ng oras. Maging mapagmasid ka sa paligid. Nakahanda po ako palagi, Tatang. Hindi lang sarili mo ang dapat mong ihanda. Dapat maging ang mga taong malapit sa iyo, ang mga mahal mo sa buhay. Natahimik si John nang sabihin ni Apo Carding ang mga katagang yun. Parang bumigat ang kanyang pakiramdam, pero buo ang loob niyang lumaban. Tatang, wala naman po akong pamilya na dapat protektahan eh. Wala din po akong kamag-anak na malapit sa akin. Kaya sino naman po ang pupuntiryahin nila? Kung wala, ikaw mismo ang aatakihin nila dyan. Kaya kailangan mong maganda. Kaya ko po to, Apong. Kahit ilang pamilya ng aswang pa yan, lalaban ako. Hindi ko sila uurungan. Magaling iyo. Kaya ngayon, tutuparin ko na rin ang pangako ko sa iyo nung bata ka pa. Ang pangakong hindi kita pababayaan. Tutulungan kita sa gera dyan. Hindi ko hahayaang masasaktan ka ng mga aswang na yon. Napatitig si John sa matanda. Kahit matagal na ang nakaraan, parang bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang araw na nawala ang kanyang pamilya at sinagip siya ng matanda sa mga aswang. Nangako nga ito na ipagtatanggol siya at di pababayaan, pero hindi yun natupad noon. Pero ngayon, muling nangako ang matanda. Nabuhayan ng loob ang binata. Naglakad na ang tatlo pauwi sa baryo ni na John. Habang binabaybay nila ang kalsada pauwi, nakita nila ang maraming tao na nagkukumpulan sa isang lugar. Lumapit sila. Nakita nilang pinagkakaguluhan ng mga ito ang bangkay ng 2 dambuhalang aso. Iba-iba ang naging opinyon ng mga tao tungkol dito. May naniniwalang aswang ang mga ito at meron din namang hindi. Habang nakatayo silang tatlo, biglang napansin ni Rex ang isang lalaki. Tinititigan nito si John ng matalim. Halos hindi kumukurap. Chong! Tinititigan ka ng lalaki, oh. Masama ang tingin sa'yo. Tignan mo. Nasaan? Doon, sa gilid. Yung matanda na nakasombrero ng itim. Nakita ni John ang isang matandang lalaki. Nakatayo lang sa gilid. Nakatitig sa kanya ng mariin. Ang mga mata nito ay parang may galit na gustong kumawala. Nang mapansin ng matanda na nakatingin si John sa kanya, lalo nitong sinamaan ang tingin. Parang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Hindi mapalagay ang loob ni John. Parang nakaramdam siya ng pangamba. Hindi basta-basta ang matandang yun. At hindi lang ito isang usisero. Iba ang dating sa kanya. Iba rin ang nakikita niyang aura. Nilingon niya si Apo Carding at kinalabit. Tatang, tignan niyo nga po kung kilala niyo po yung matandang lalaki na nakatingin sa akin. Yung nakasombrero po ng itim dun sa may gilid. Ang sama po makatingin eh. Kumunot ang noo ni Apo Carding nang ibaling niya ang paningin sa direksyong tinuro ni John. Pero wala doon ang matandang lalaki na nakasombrero. Nasaan? Wala naman ah. Pambihira. Nandyan lang po kanina yun ah. Bakit biglang nawala? Oo nga eh. Ako yung unang nakapansin, Apo Carding. Hala, teka. Ano yun, multo? Nawawalang parang bula? Ilang saglit na nanahimik ang matanda. Saka bumuntong hininga. Mag-iingat ka dyan. Kung sino man yun, malamang na may masama na siyang balak sa'yo. Napatango si John. Alam na niya na sigurado na ang pagdating ng isang panganib. Pre, baka sundan tayo dun sa bahay mo.
Baka doon siya magkalat ng lagim. Subukan niya, Chong. Kailangan natin siyang paghandaan mamayang gabi. Chong, kinakabahan ako sa plano mo. Hindi mo naman kailangan lumaban, Chong eh. Naiintindihan ko ang kalagayan mo. Wala kang dapat na ipag-alala. Kung hindi ako makakatulong sa'yo ng pisikal, may alam akong paraan para makatulong sa'yo. Ano yun? Basta, ako nang bahala doon. O siya, umuwi na tayo. Hayaan na natin sila. Ang kailangan natin ngayon ay ang maganda. Itinulak na muli ni John ang kanyang kariton. Tahimik na sumunod si Rex sa tabi niya. Si Apo Karding naman ay nasa likuran. Matalim ang tingin nito sa lansangan at kahit may edad na, ay halata pa rin ang pagiging alerto. Pagdating nila sa bahay ni John, agad silang kumilos. Nagbigay si Apo Karding ng ilang tagubilin. Nagsabit sila ng bawang sa pintuan. Naglagay ng asin sa mga sulok at inihanda ang mga sandata sa mesa. Ang bolo ni John ay pinakintab at hinasa. Si Apo Karding ay naglalagay ng ilang bitag sa paligid ng bakuran. May mga sanga at tinik na inilagay sa mga pwedeng pagdaanan. Si Rex naman ay tumulong sa pagbuhos ng asin sa mga bintana, pintuan at sa mismong paligid ng bahay. Tatang, sapat na po ba to? Hindi sapat ang paghahanda. Pero mas mabuti na to kaysa wala tayong magawa. Nang matapos na sila sa kanilang ginagawa, nagpaalam na si Rex sa kanila. May gagawin daw itong importante. Hanggang sa sumapit na ang gabi, tahimik na ang buong paligid. Pero si John at si Apo Karding ay gising pa. Naghihintay, nag-aabang, nakapwesto sila sa sala ng bahay. May mga sandata sa tabi nila. Maya-maya pa, may narinig silang kaluskos sa labas. Tatang, narinig niyo po ba yun? Tumango si Apo Karding. Agad na umalingasaw ang masangsang na amoy sa paligid. Nandito na sila. Handa ka na ba? Kinuha ni Apo Karding ang kanyang punyal at si John naman ay pinulot ang kanyang bolo. Sa isang iglap, may tumalon sa bubong. Agad na lumabas ang dalawa at hinarap ang pagbabanta ng mga aswang na yun. Nakita nilang 3 aswang na mas malalaki ang katawan, mas mabibilis ang galaw, halatang sanay sa laban. Agad na sumugod ang isa kay John. Nasalag niya ito pero nasugatan ang kanyang braso. Aray! Anak ng... Hindi na siya natapos magsalita dahil muling sumugod ang aswang pero biglang humarang si Apo Karding. Sinalag ng matanda ang atake, saka isinaksak ang patalim sa tagiliran ng halimaw. Napaatras ang aswang, ngunit sa likod ni John, may isa pang aswang ang sumugod. Tinamaan siya sa balikat. Hindi ako papatalo sa iyo, halimaw ka! Umikot ang binata at sinalubong ang nagwawalang aswang. Tinaga niya ito ng sunod-sunod. Napaurong ang kalaban pero hindi pa rin bumabagsak. Lalong naging agresibo ang mga aswang. 2 na ang sabay na sumugod kay John. Tinamaan siya sa likod. Napaluhod siya. Hawak pa rin niya ang bolo pero nanginginig na. Ayos ka lang ba iyo? Patay na ang isang aswang. Kaya-kaya na natin ito. Tinamaan ako, tatang. Ang sakit. Parang nangihina ako. Nakita ng matanda na matindi nga ang tama ni John. Dumudugo ang likuran nito at may humahalong kulay itim na likido sa dugo. Palatandaan na may kamandag ang sugat. Sigurado si Apo Karding na nadilaan ito ng aswang. Anak ng lintik! May kamandag! Namumutla na si John. Nakita rin ni Apo Karding ang paninikip ng paghinga ni John. Tumatagaktak na ang pawis sa noo ng binata. Huwag kang bibigay dyan! Kapit lang! Huwag mong hayaang lamunin ka ng kamandag! Lumaban ka, iyo! Tumango si John. Ang enerhiya nito, pababa ng pababa. Huwag ka na munang gagalaw!
Ako ang bahala dito. Tatang, kahit nangihina ako, lalaban pa rin ako. Nang makita ni John na muling pasugod ang dalawang aswang, pinilit niyang tumayo. Hinintay nilang dalawa na makalapit ang mga ito sa kanila. Nakatutok sa mga aswang ang kanilang hawak na sandata, pero biglang may narinig silang mga ingay ng tao, mga sigawan at mga yabag. Maging ang mga aswang ay tumigil sa pagsugod. Ano po yun, Tatang? Hindi ko alam. Nandito na kami, Chong! Apo Karding! Dumating si Rex kasama ang ilang mga lalaki na kasamahan niya sa construction site. Nakilala ni John ang ilan. May mga dalang kanya-kanyang sandata ang mga ito, at ang isa ay may dala pang lambat. Nagkagulo nang makita nila ang dalawang aswang na mas lalong lumaki ang katawan. Tila naninindak, pero hindi nagpatinag ang mga lalaki. Agad na itinapon nila ang lambat at nahuli ang isa. Agad nila itong sinugod at pinagtulungang patayin. Ang isang aswang naman ay sumubok tumakas, pero hinabol siya ni John mula sa gilid. Inangat niya ang bolo at isang malakas na taga sa batok ang tumapos dito. Gumulong ang ulo ng aswang sa lupa. Sumirit ang itim na dugo. Bagsak ang halimaw at natapos ang laban. Yes! Tapos na! Patay na silang lahat! Wala lang mga halimaw! Nagtagumpay tayo! Panalo tayo, mga kasama! Pagkasigaw ni Rex ng ganun, nagsigawan ang ilan, nagsitalunan sa tuwa at nagkamayan. May iba pang niyakap ang mga kasamaan. Hindi sila makapaniwala na nakapatay sila ng aswang. O, di ba? Sabi ko naman sa'yo yung isang kamay ko, naging marami. Mabuti na lang at nakahanap ako ng mga kamay na handang tumulong. Ang galing mo, Chong. Ngayon, ako na ang may utang sa'yo. Utang ko sa inyong lahat ang buhay ko. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Tumango si Apo Karding. Duguan ng balikat at may sugat sa noo, pero nakatayo pa rin. Tama siya. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, malalakas ang mga nakalaban nating aswang. Malalakas ang mga nilalang ng dilim. Pero kung sama-sama, kaya natin silang tapatan. Mas lalong lumakas ang sigawan dahil sa tuwa. Pero ilang minuto ang nakaraan, si John biglang nawalan ng malay. Agad silang pinagtulungang dalhin sa bahay ng isang kilalang albularyo sa malapit na bayan. Doon ay maingat na ginamot ang mga sugat ni John at Apo Karding. Maingat na nilinis ang mga tama sa kanilang katawan at matagumpay ding naalis ang kamandag ng aswang sa dugo ng binata. Umaga na nang payagan silang umuwi. Pagkarating nila, bumaba na kagad si John sa tricycle. Nagulat siya nang sumalubong sa kanya si Andrea. May hawak itong maliit na supot ng tinapay. Kitang-kita sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Nang makalapit siya kay John, niyakap niya ito ng marahan. Wala siyang pakialam sa mga taong nakatingin. John, nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Mabuti na lang at ligtas ka. Hindi nakapagsalita si John. Noon lang may yumakap sa kanya ng ganun. Nag-alala ako para sa'yo, John. Talaga palang binalikan ka ng mga aswang na yun. Masaya ako na buhay ka. Napangiti si John at sa araw na yon, nagsimula ang unti-unting pag-usbong ng pagmamahalan sa pagitan nila. Lumipas ang maraming taon. Tuloy-tuloy pa rin ang buko business ni John, pero sa pagkakataong ito, may kasama na siyang pamilya, si Andrea. Nagkatuluyan sila at nagkaroon ng 2 anak. Masipag ang asawa niya at marunong sa pagpapatakbo ng negosyo, kaya lalo itong lumago. Meron na silang sariling logo at packaging. May mga franchise na rin.
Ang pangalan ng kanilang negosyo ay Buko ni Jan, na naging kilala sa buong bayan at karatig lugar bilang isa sa pinakamasarap na buko juice. Pero hindi lang sa buko naging kilala si Jan. Ang dating lasinggerong magbubuko na palagi nilang pinagchichismisan ay kilala nila bilang kanilang tagapagtanggol ng kapayapaan. Marami ang humanga sa tapang niya at kabutihan ng puso. Samantalang si Rex naman ay nakabalik na sa kanyang trabaho at na-promote bilang mason. Hindi na siya labor. Samantala, si Apo Karding naman ay siyang madalas na nagbabantay sa mga bata na itinuturing na niyang apo. Madalas makikita ito na nagkikwento ng mga magagandang kwento na kinagigiliwan ng mga anak ni Jan at Andrea. Ang lahat ay namuhay ng tahimik, kabilang na ang buong baryo at ang poblasyon. Ang mga tao, hindi na sila takot sa dilim dahil alam nila may pagkakaisa sila at marami ang handang lumaban para sa isa't isa.